Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at for today's video, Samsung Galaxy A26. Sulit pa bang i-purchase ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. Ngayon mga ka-J-Vlog, pag-usapan natin ang Samsung Galaxy A26 5G. Lalo-lalo na magpe-payday na at expect nyo na magmumura na naman ang A26 5G. Noong January, nawalan to ng stock. Noong December, grabe, sobrang mura niya. Kaya again, ang stock nito is on and off. Yung presyo niya is pababa, pataas, pababa, pataas. Pero ngayon is pag-usapan natin ng A26 kasi syempre yung mga ibang consumers naguguluhan pa rin, siguro may mga hindi pa rin nakabili ng A26, baka ito na yung perfect time nyo makabili nito na around 9 to 10,000 pesos. So ganyan lang kamurang A26 5G ngayong 2026. Kung makita nyo man to bumalik ng SRP, meaning natapos na yung sale at matik mga ilang araw lang babalik ulit yan sa mababang halaga lang. Kaya timingan nyo lang mga ka-J-Vlog at dito nyo lang mabibili yan sa link natin. Dito, itong tinuturo ko na yan, may product link po dyan ng Samsung Galaxy A26 5G. Pwede kayo makakuha ng discount voucher na up to 1,000 pesos. Bukod doon sa sale price niya, meron pa kayong voucher na makukuha galing sa ating YouTube video. Pasasalamat yan ng YouTube Shopping and of course ng online platforms para sa mga consumers natin na naghahanap ng murang devices. Again, yan po ay napakalaking tulong sa mga consumers natin. Pero ano bang SRP ng A26 5G? Meron po itong 2 variants. Meron tayong 6GB 128 for a price tag na 16,000, almost 16,000 pesos. 8GB 256 is almost 18,000 pesos. So, yung 9 to 10,000 peso price range, that is the 8GB 256 or yung top of the line variant ng Samsung Galaxy A26 5G. So, syempre, ang dami pa rin naguguluhan since yung A36 pag sale, nasa 11 to 12,000 pesos lang. Yung A56 is 14 to 15,000 pesos sa sale. Maguguluhan sila, ano ba? Mag-A26 ba ako? Or mag-A17 5G? Marami. Huwag kayo mag-alala, gagawin natin lahat ng phone comparo yan para sa inyo. Pero syempre dito sa video na to, sasabihin ko ngayon kung sulit nga ba talaga ang A26 5G i-purchase. So bago natin yan sagutin, bigay ko muna yung mga specifications ng smartphone na to. So si Samsung Galaxy A26, ang isa dito rin na napakasulit sa smartphone na to, yung display quality. Kasi itong smartphone na to ay Super AMOLED display. Ibig sabihin, mas maganda pa siya sa AMOLED display na nakikita natin sa mga ibang brands. Upgraded yung display niya. Siyempre, kailangan mag-step up ni Samsung kasi sila yung pioneer when it comes sa mga AMOLED panel. Sila ang ano niyan talagang kilalang brand. Pag sinabi mong AMOLED, ang tatatak agad sa utak mo, Samsung yan. So, syempre, kailangan nila mag-step up when it comes sa mga products nila, kaya binigyan nila to ng Super AMOLED display. So, yan yung isa magiging advantage ng Samsung Galaxy A26 5G sa mga competitors niya na merong AMOLED display lang. The sad part about the smartphone is notch display po siya. Pero kung ganito naman kaganda ang display, ay hindi na ako magreklamo. Sige, bigyan mo na to ng notch. Basta yung display niya is napaka-vibrant, napaka-sharp, at may enjoy ko maglaro or manood ng movies. So, na-try ko na yan sa aking Samsung Galaxy A16 5G na daily driver ko rin. And so far, sobrang gusto ko doon maglaro ng COC. Gusto ko doon manood ng mga anime dahil talagang buhay na buhay yung color na meron yan din sa Samsung Galaxy A26 5G. At action. The protection is good. Corning Gorilla Glass Victus Plus protection with 120Hz screen refresh rate. So when it comes sa processor niya, ito, I know marami magiging skeptical sa processor ng A26 5G. So itong smartphone na to ay merong Samsung Exynos 1380 with a GPU na Mali G88. With the GPU na Mali G68 at yung clock speed niya mataas naman 2.4 GHz octa-core. So, syempre, iba mas ipe-prefer pa rin ang Snapdragon. So, syempre, gets ko kayo. Ang kalaban nito na Snapdragon is yung Xiaomi Redmi 15 5G, Poco M8, Xiaomi Redmi 15 5G. Yan yung magiging kalaban nitong A26 5G for that kind of price tag. And iba, magiging skeptical. Ano ba? Mag-A26 ba ako or I should buy the cut action or mag-Snapdragon 6 Gen 3 ba ako? Performance-wise, na-try ko naman ang A26. It can handle games. No worries naman. Ang nakikita ko lang sa comment section na parang nireklamo ng majority ng consumers natin na nakikita ko rin is mas mabilis siya mag-overheat sa mga ibang processor.
So, syempre, sige, gets na natin yung side na yan. Pero yung mga Snapdragon, na-try ko na yan eh. MediaTek, na-try ko na yan. Yung pag-overheat din kasi ng device, nagdedepende yan eh. Nagdedepende sa laro mo, nagdedepende sa settings mo, nagdedepende rin yan sa room temperature mo. Kung naglalaro ka sa medyo mainit na lugar, kunyari, nasa outdoor kayo, mainit, mas mabilis siyang mag-overheat compare pag naglalaro kayo sa merong magandang room temperature. For example, naka-aircon kayo. So, lahat po ng smartphone ay umiinit. Wala pong smartphone na hindi umiinit. Kaya mga po yung mga ibang brands naglalagay ng liquid cooling, naglalagay naglalagay talaga ng mga physical fan para ma-ease yung heatness. Pero dito naman sa 826, so far, it can handle games naman. Kung performance ang pag-usapan, may bubuga to. Kayang-kaya niya rin mag-handle ng mga AAA games. Kaya no worries dyan mga idol. The best part din dito sa smartphone na to is the camera performance. So meron siyang 50 megapixel, 8 megapixel ultra-wide camera, and a 2 megapixel macro lens. So ito yung isang smartphone na sabihin na natin kumpleto recados pagdating sa camera. Isang malaking advantage niya sa mga competitors niya is yung macro lens or tatlo yung camera niya. Usually kasi may nakikita rin tayo mga ibang smartphones na sabihin nila na triple camera, dual camera, pero in reality isa lang yung camera na gumagana. Marami na ako nakikitang ganyan na yung pangalawang camera is depth sensor, AI lens, which is sobrang crappy, di ba? So dito, kumbaga hindi nila fini-fake yung mga lente ng camera ng Samsung na which is dapat naman talaga. At isa sa pinaka-importante ring lente for a content creator. I know maraming content creator ngayon dito sa Philippines na kailangan nila ng isang tool to make contents. Ito, maganda kasi meron siyang ultra-wide camera system na kunyari pag nagvo-vlog kayo, ganyan. Ako kasi pag nagvo-vlog ako, especially pag lifestyle, ganyan lang ako. Naka-ultra-wide camera ako and hindi na ako ganyan ng ganyan. Kasi I know na yung ginagamit kong lente, wide siya. So, kahit hindi ako tumingin, alam kong nakukuhanan yung subject ko. So, kaya tulad ng sinasabi ko sa ibang video ko, napaka-importante po talaga ng ultra-wide camera na dapat yan na rin ang ginagawa ng mga brands ngayon. Kasi dati, nagagawa naman nila yan. Dati, padamihan pa nga sila ng lente. Ngayon, pagandaan na lang ng design ng camera. Yun yung napapansin ko ngayon sa mga brands na pagandaan sila ng design ng camera. Yung iba pa nga, sinusunod ang yapak ng Samsung, sinusunod ang yapak ng iPhones, di ba? So scrap na natin yung mga ganyang mga get up and let's focus dun sa specifications talaga ng isang smartphone, which is camera. At meron yan dito sa Samsung Galaxy A26 5G. Good news, support pa niyang 4K. Bad news is EIS lang siya. It is not optical image stabilization, electronic image stabilization lang siya mga ka-J-Vlog. So, okay na may image stabilization siya, pero for its SRP, syempre, it's not a perfect fit. Sa ganitong presyo, medyo rin naman, kasi marami rin naman na ganitong presyo na OIS. Siguro matatanggap ko na rin naman yan yung EIS kasi meron naman siyang 4K video recording sa ganitong presyo. The battery, I know yung iba is malilita na talaga sa battery nito, 5,000 mAh battery capacity with 25 watt fast charging rate. So, the charging rate and the battery, iba talaga skeptical na. Malami na kasi nalilitan sa 5K ngayon, so gets ko naman kayo dyan. Pero, ang maganda kasi sa A26, meron naman siyang magandang software optimization. So, meron silang tinatawag na device usage pattern, kumbaga pinag-aaralan ng smartphone yung paggamit nyo sa smartphone at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. At meron yan, at napaka-importante ng software optimization sa battery. And based on my experience naman sa paggamit ng A26, matagal din naman siya malobat. Depende yan sa paggamit nyo. Pag maglalaro kayo, oras lang talaga tatagal yan kahit yung mga ibang smartphones din naman. Pero kung casual things lang naman, paniguradong tatagal din naman ng battery niya. Syempre, the sad part, lahat naman ng Samsung ganito, wala po itong charger out of the box. Pero pinaka-max lang na pwedeng i-charge to is 25 watts. Sa kanyang presyo ngayon, even SRP is not a perfect fit. I think the best talaga or minimum na pwedeng talaga mabigay sa ganitong presyohan is 33 watts at least. So 25 watts, mabilis naman yan, pero hindi po bagay yung rate niya for its price at wala siyang charger. Pero no worries, marami naman po tayong charger sa third party like Anker, Ugreen, or Romos na makakapag-provide din ng quality charging sa murang halaga lang. Kumbaga. Siyempre, ang isa pang pambato ng Samsung is yung software. So, meron siyang
longevity, matagal to. I think ang promise time ni Samsung is 5 years. Kung nagsimula to last year sa Android 15, hanggang Android 20 po ito. And I think naka-Android 16 na rin ang karamihan ng A26. So, comment down below kung yung mga nabili yung A26 naka-Android 16 na. Kasi yung akin, yung A16 ko, yung S25, Fold 6, S24 Ultra, lahat po yan naka-Android 16 na. And even naman yung mga mura ko na A16, 5G, naka Android 16 na, 'di ba? So sobrang solid, and I know na meron na rin namang update din dito sa Samsung Galaxy A26. Pinaka the best pa dito na isang advantage niya or sobrang sulit is yung water protection. Ito yung mga smartphone na pwede talagang legit na masubmerge sa water. So pwede niyo to masubmerge sa water. For example, gusto niyo lang mag-take ng underwater shot, ayan, pwede siya. Dahil meron po siyang napakagandang protection na IP67 water and dust resistant. So again, itong smartphone na to ay pwede masubmerge sa water within 30 minutes with certain deep lang po mga ka-J-Vlog. Pero yan yung mga legit na pwedeng malublob sa tubig kasi may nakikita ko ng mga ibang creators na nilulublob nila yung cellphone sa tubig tapos ang resistance 65. Hindi po recommended yan, even 66. Ang lang dyan, ang protection lang yan is for certain kind of pressure na ng tubig or yung mga sa ulan. Diba, kunyari ginawa nyo itong navigating tool, umulan na yan, may protection yan sa ganyan, nasa table, natapunan ng tubig, ganyan, may mga ganyan protection. Accidental drop, may ganyan siya protection mga ka-J-Vlog. Pero once na sinubmerge ito sa water, higit 1 minuto, there's a possibility na makokompromiso ang loob niyan. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lord, sulit ba ang A26? Kung makuha nyo to ng 9 to 10,000 pesos, grab nyo na yung chance yung makuha to ng sobrang mura kasi ang bilis po neto ma-out of stock. At hanggang meron, hanggang sale, ito na yung perfect time bumili ng A26. Napakasulit na 5G smartphone under 10,000 pesos ngayon.